Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino noong dekada 70, maraming mukha ang sumikat at kabilang sa hanay na yon si Joseph Sitangco, isang aktor na naging bahagi ng makulay at makabuluhang yugto ng Philippine cinema. Bagamat hindi siya kabilang sa pinakamalaking bituin ng kanyang panahon, ang kanyang mga pelikula at natatanging presensya sa screen ay nag-iwan ng marka. The Philippine Showbiz List presents Bakit Nawala sa Spotlight ang pumanaw na 70s actor na si Joseph Sitangco. Origins and Early Years. Ipinanganak noong July 23, 1954, ang veteranong aktor at singer-songwriter na si Joseph Sitangco ay lumaki sa panahong mabilis na umuunlad ang industriya ng pelikula sa Pilipinas. Batay sa ilang ulat, bukod sa pagiging Pinoy, siya ay may lahing Chinese-Spanish. Ang pinaghalong heritage ay nagbigay sa kanya ng natatanging mistisong dating. Ang kanyang itsura ay karaniwang inilarawan bilang matipuno, may matalim na facial features, at may halong elegante at approachable na aura. Dahilan upang madali siyang makilala at magustuhan ng mga manonood. Bagamat hindi gaanong nailahad sa publiko ang detalye ng kabataan ni Joseph, malinaw na bago pa man niya tuluyang yakapin ang showbiz, pinahalagahan niya ang edukasyon. Nagtapos siya ng kursong marketing sa University of the East, isang hakbang na naging kapaki-pakinabang sa kanyang buhay sa labas ng industriya. Sa murang edad, nahikayat siyang pasukin ang mundo ng pelikula. Isang kapansin-pansing detalye sa kanyang buhay bilang artista ang spelling ng kanyang apelido. Ang tunay nitong apelido ay Sitangco, ngunit para sa kanyang screen name ay inalis ang letrang I at ginamit ang Sitangco upang mas madaling tandaan at bigyang pansin sa industriya. Joseph's movie career, A Decade in Spotlight. Unti-unting nakilala si Joseph bilang isa sa mga batang aktor. Bagamat mahigit isang dekada lamang ang itinagal na kanyang pananatili sa industriya, naging makabuluhan ang kanyang mga proyekto. Nagsimula ang acting career ni Joseph noong 1971 nang ipakilala siya sa pelikulang My Prayer na pinagbidahan ni Nora Honor at Ricky Belmonte. Ang pagkakasama niya sa isang proyektong pinangungunahan ng superstar ay nagsilbing matibay na hakbang papasok sa mainstream cinema. Hindi nagtagal sa sumunod niyang pelikula na Societyng Batanggenya, umangat agad ang kanyang pangalan. Naka-above the title na ang billing niya. Pagsapit ng 1973, naging bahagi siya ng mas malalaking produksyon. Lumabas siya sa Jezebel na pinagbidahan ni Vilma Santos. Sa parehong taon, muling nakatrabaho ni Joseph Sinora sa Super G. Habang lumalalim ang kanyang karera, naging bahagi si Joseph ng mga pelikulang may mas seryoso at makabuluhang tema. Noong 1974, naging bahagi siya ng critically acclaimed na Tinimbang Ka Ngunit Kulang. Sumunod dito ang mga pelikulang Karugtong ang Kahapon at Tag-ulan sa Tag-araw. Sa panahong ito, malinaw na si Joseph ay isa ng matatag na bahagi ng ensemble cast ng mga dekalibreng drama. Noong 1976, naging bahagi siya ng socially relevant na Sakada. Sa gitna ng kanyang paglahok sa mga seryosong pelikula, nabigyan din siya ng pagkakataong magbida bilang leading man. Ginampanan niya ang pangunahing papel sa Isang Gabi sa Buhay ng Isang Babae, katambal si Helen Morgan. Sinundan ito ng Hindi Sa'yo ang Mundo, Baby Porcuna, at Manikang Papel. Isa sa mga mahahalagang pelikula sa karera ni Joseph ay ang Sa Akin Ka Magpakasal, kung saan muli siya naging romantic lead katambal si Marian de la Riva. Ang pelikula ay naging official Philippine entry sa 1980 Asian Film Festival. Kilala ang pelikula bilang isang makabagdamdaming kwento ng pag-ibig na inspirasyon ng mga aral ni Pope John Paul II. Gayunpaman, pagsapit ng 1982, unti-unting humina ang kanyang presensya sa industriya. Ang huli niyang dalawang pelikula, Mga Uod at Rosas at Medalyang Ginto, ay parehong ipinalabas noong taong yon. Matapos nito, tinatuluyan na siyang nagpaalam sa mundo ng pelikula upang tahakin ang ibang landas ng buhay. Bukod sa kanyang mga pelikula, lumabas din si Joseph sa ilang sikat na TV shows. Kabilang dito ang sitcom na Yan ang Misis Ko. Samantala sa isang Facebook comment, sinabi ng aktres na si Raquel Monteza na madalas siya makatrabaho ni Joseph bilang kanyang leading man sa mga drama anthology tulad ng Lovingly Yours nang dahil sa pag-ibig at damdamin. Family life and the quiet years after showbiz. Matapos ang mahigit isang dekada sa harap ng kamera, unti-unting lumayo si Joseph sa mundo ng pelikula pagsapit ng unang bahagi ng dekada 80. Habang aktibo pa sa industriya, ikinasal siya sa businesswoman na si Kathleen Cathy Malabanan, isang dating pre-med student mula sa University of the Philippines.
Sa panahong maraming artista ang inaalagaan ng imahe bilang romantikong idolo, hindi niya itinago ang kanyang pamilya para lamang mapanatili ang ilusyon ng pagiging available sa publiko. Biniyayaan silang dalawang mga anak na lalaki, sina Brian at Steven. Sa mga panayam noon, makikitang hindi ikinahihiya ni Joseph ang pagiging young husband at father habang hinaharap ang demands sa showbiz. Nang tuluyan siyang huminto sa paggawa ng pelikula, mas pinili niyang ituon ang panahon sa pamilya. Lumipat siya sa Estados Unidos at nanirahan sa Valencia, sa lungsod ng Santa Clarita. Doon ay nagsimula si Joseph ng panibagong yugto ng buhay, malayo sa red carpet, ilaw ng set at intriga ng industriya. Ginamit niya ang kanyang natapos na kursong marketing mula sa University of the East upang makapagtatag ng mas matatag na kabuhayan. Nagtrabaho siya bilang district manager sa isang kumpanyang may kaugnayan sa solar energy at baterya. Ang dating aktor na minsang humarap sa kamera ay naging abala sa mas praktikal na mundo ng negosyo at pamamahala. Noong March 6, 2000, pumanaw ang kanyang asawa, isang pangyayaring tiyak na nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang buhay. Sa kabila nito, nagpatuloy si Joseph bilang ama sa kanyang mga anak. Hindi siya madalas makita sa mga reunion ng showbiz o sa mga pampublikong pagtitipon. Tila pinili niyang panatilihin ang katahimikan ng kanyang bagong mundo. The Silent Farewell. Matapos ang isang mahabang buhay na puno ng sining, pamilya at tahimik na pamumuhay, nagpaalam na sa mundong ibabaw si Joseph. Pumanaw siya noong February 8, 2026 sa edad na 71. Bagamat hindi inilantad ng kanyang pamilya ang iba pang detalye tungkol sa kanyang kalagayan, ayon sa isang kaibigan ng pamilya, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay isang matagal na karamdaman. Ibinahagi rin ng pamilya sa social media ang isang obituary art card kung saan nakasaad dito ang araw ng kanyang kapanganakan at araw ng kanyang kamatayan. Ang simpleng art card na ito ay naging paraan upang maipaalala ng pamilya at mga tagahanga ang kabuuan ng buhay ni Joseph mula kabataan hanggang sa tahimik na huling yugto. Bagamat hindi man nagtagal ang kanyang pananatili sa spotlight, ang kanyang kontribusyon sa mga pelikulang may lalim at saysay ay nanatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng industriya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!